Purihin ng Panginoon, magandang umaga sa bawat isa. Praise God. Sa ating pong mga kapatid, mga kapatiran na sa kailang mga tahanan, muli isang magandang linggo ng umaga na muling ibinagdag ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin upang patuloy natin siyang pasambahin, dakilain, papurihan. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Minsan pa tayo po ay dumako sa isang mahalagang gawain ng pagsasalo-salo po ng salita ng Diyos ngayong umaga. Inanyayahan ko pong lahat, nakapiling ko po ngayon sa sanktuaryong ito na tayo po sandaling tumayo. Maging po doon sa inyong mga tahanan, sa umagang ito ay makibukas po kayo sa akin sa inyo pong dalang Bible. Okay, if you have your Bible with you, please turn it on in the book of Psalms, chapter 63. Ulitin ko po, awit 63. Tignan niyo po ang inyong Biblia. Verse 1. Psalms chapter 63, verse 1. Ito po ang ating mababasa. O God, you are my God, early will I seek you. My soul thirsts for you, my flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita ngayon pong umaga. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y muling dumulog sa Diyos at atin pong minsan pa yakapin yung kanyang presence. Bagamat kanina po, sa pasimula po ng gawain po natin ito, ay atin na po siyang inawitan, pinuri, sinamba, dinakila. Pero more than that, this is God's day wherein we're supposed to embrace the presence of God more than anything else. Kung meron man hong dahilan kung bakit tayo nandito sa sanktuaryo o sa sambahan at yung ilan natin mga kapatid nakatunghay po sa kailang mga tahanan, dapat po maging maliwanag po ito sa puso at kalooban natin. At ang dahilan po ay nauuhaw tayo sa presensya ng Diyos. Yun po dapat ang maging dahilan. The holy presence of God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Father God. Indeed, Lord. Lumalapit po kami sa iyo, O Diyos, sa umagang ito. Ikaw po ang nakababatid ng laman ng puso, isip at kalooban ng bawat isa sa amin. Mula pa po kanina sa aming pong paggising, alam mo na, Panginoon, na naging laman ng aming puso. Whether we prioritize, O God, reading your words, praying to you, thanking you for another beautiful day, O Lord, that you have added unto us. Sa isang panibagong araw, hindi lang basta araw, bagamat magdamag na umuulan, but it is still a good day, O Lord, for us. Sumikat ang araw, nagpapahiwatig po, Panginoon, ikaw may control ng lahat. Kaya nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na ito. Hindi lang basta ito ordinaryong araw, kundi ito po'y araw ng aming pong pagsamba sa iyo. Panginoon, itama mo laman naming puso, ang aming pong hangarin sa umagang ito. Na higit ka namin makilala pa, Panginoon, sa aming pong buhay. At ang salita mo na aming pagbubulay-bulayan ay magsilbi po itong paalala, kaaliwan, biyaya. Gayun din, Panginoon, ito po'y magpaalala sa amin ng mga bagay na nilalayon mo sa aming pong buhay, hindi lamang po sa araw na ito, kundi sa pagtanaw namin sa darating pangbukas. Panginoon, narito po ang ibang lingkod. Wala po akong magagawa kung wala ka. Lord, ang kalakasan at tagumpay ng iyong gawain hindi po nakasalalay sa dunong at kakayanan namin, kundi sa iyo po, O Diyos, sa kapangyarihan at patnubay ng banal na Espiritu. At akin pong dalangin, Panginoon, pukawin mo ang aming kalooban. Buksan mo ang aming isip, Panginoon, upang matanggap namin ng may kagalakan ang iyong mga salita. Ito may salita ng pagtutuwid, pagtatama ng mga bagay na dapat itama sa aming pong buhay. Ito may salita ng kalakasan sa mga nanghihinat ng lulupaypay. Ito may salita po, Panginoon, biyaya, doon po sa nangailangan ito. O salita po ng pagpapatawad, doon po sa nangailangan ng pagpapatawad mo, O Diyos. Lord God, your word is mighty. It can change life. It can bring us happiness, O God. Salamat po, Panginoon. Minsan pa sa iyong mga kamay, nabilin po namin ng lahat
ang gawain ito at katupusan at simula at katupusan ng gawain ito para po lamang sa iyong kalulatian. Tugunin mo ang pangailangan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen at amen. Praise God. Kayo po'y makakaupo na in the presence of our Lord. Hallelujah. Muli, good morning to all. Magandang umaga po sa inyong lahat. I hope beautiful and good yung morning po ninyo. Amen po ba? Praise God. Puri ng Panginoon. So malamig ang gabi po natin kagabi dahil po sa magdamag na pag-ulan. Gayunpaman, salamat sa Panginoon. Shower of blessing. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Diyos ng ganito, be wise by always seeking God early. Be wise by always seeking God early. Maging matalino tayo sapagkat tayo po ay nasa huling mga panahon na. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos sa aklat ng Efeso, sulat ni Pablo, sa huling araw, mamuhay tayong puspos ng karunungan. Live a life full of wisdom. And wisdom is the right applications of godly principle. At ang pagkakaroon ng karunungan, nagsisimula ito sa takot sa Diyos. Wisdom begins by having reverential fear of God. Yung takot na may pagsamba at pagpapahalaga sa Diyos. At ang wisdom nito ay napakahalaga sa buhay natin. Kailangan tayo mamuhay ng may katalinuhan sapagkat masama ang takbo ng daigdig na ito. Early on, as we wake up each day, our faith and relationship with God is challenged by what we're supposed to consider first. Totoo po yun. Araw-araw, pagmulat ng ating mga mata, pagbukas ng ating diwa, pagtayo natin sa ating mga higaan, nahahamon na po yung ating pananampalataya at yung ating ugnayan sa Diyos sa mga bagay na ating pong inuuna sa buhay. Di ba napapansin yun? Ano ba ang first and foremost of all the priorities we have in this world? Ano ba yun? Alam ba natin yun? Mahalaga na wag mawala sa isip natin ang dahilan kung bakit tayo nandito. The purpose of life, the meaning of life, the reasons why we're living, dahilan kung bakit tayo nabubuhay, bakit ba ako humihinga, anong layunin kung bakit ako nakatayo rito at bakit ako nangangaral. Ito ba'y pang sarili lang o may dahilan itong mas malalim na dapat nakaugnay doon sa pinakadahilan kung bakit ako nilikha ng Diyos at gayon din ang bawat isa sa atin. Our first priority determines what we valued most. Ano yung ating inuuna, nagdedetermine yan, nagpapahiyag yan kung ano yung mahalaga sa buhay natin. Ano ba ang priority? Kung kayo po'y dumadal ng Bible study, I hope you're doing that sapagkat hindi naman ako lugi kahit wala po kayo doon. Kundi tayong lahat nalulugi sapagkat ano ba napaprioritize natin sa buhay natin? Hindi lang pagkalinggo. Naalala ko po yung message ako malamang bukas may padala ko po sa inyo muli yung kailan ni-revise ko na yung Thank God It's Monday, It's Worship Day Again. Alala niyo po ba yun? Akala ng marami Sunday lang nagwo-worship sa Diyos. Okay, thank God it's Monday, that's tomorrow. Because I can worship the Lord again. Ano ba ang pag-worship sa Diyos? Ano ba ang pagsamba sa Diyos? Ang pagsamba, galing po sa salitang worship, nang ibig sabihin, give worth to God. Bibigyan mo ng halaga ang Diyos sa buhay natin. At ang pagpapahalaga sa Diyos, hindi lang pagkalinggo. Napaprioritize natin si Lord, yes. Narito man kayo o online po kayo, napaprioritize natin si Lord. Bakit? Kasi linggo kasi. Nakatune in na sa mind natin kasi linggo, ito'y Lord's Day, dapat kay Lord. Tama po yun. Pero mamaya, pagkatapos ng gawain, kay Lord pa rin ba ang priority ng buhay natin? O bukas, panibagong araw ng paghahamon po at pagharap natin sa ating challenges sa trabaho, sa bahay, sa anumang larangan ng gawain po yan. We are challenged. Our faith has been challenged. Our relationship with God has been challenged by what we valued most. Ano ba ang priority? A priority is something that's important to us. Pag sinabing prioridad kong bagay nito, ibig sabihin mahalaga ito sa iyo. Yeah. Something that we care about. Bagay na ating pong pinagmamalasakitan. Something that is very important and must be dealt with before other things. Mahalaga kasi, kaya hindi ito hinuhuli. Ito yung inuuna sa ating pong mga prioridad sa buhay. If something is important to us, then we will show that by our deeds. Tama po ba yun? Kung may mahalaga sa buhay natin, maipapakita po yun sa ating mga ginagawa. And sometimes, we can measure the priority of life by what?
by means of expending our time and money. Saan mo ginugugol yung pera mo, saan mo ginugugol yung oras mo, mahalaga sa iyo. Di ba? Kung importante pamilya mo, may oras ka sa Kanya. Kung importante si Lord sa iyo, may oras ka sa Kanya. At hindi mo ipagkakait anumang bagay na nais niyang ibigay mo sa Kanya, lalong-lalo yung buong buhay natin sa Panginoon. Amen po ba ron? Kasi importante, priority. So when we talk about prioritizing things, ano ba yung pangunahin at mahalaga sa buhay natin? If something is important to us, then we will show that by our deeds. Sa Bible, mababasa natin na ipinahayag ni David. Ano yun? Paki-reflect mga uli, kapatid, anak, yung ating pong main text na binasa kanina. Sapagkat ito po yung kataga ni Haring David. Umaga pa lamang, hinahanap na niya ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Hallelujah. Ano sabi doon sa Psalm chapter 63? O God, you are my God. Early will I seek you. Maaga pa lang, hinahanap na kita. Lalaking awit silba kumawit. Hinahanap kita, Manila. Yung happy things ng Maynila noon. Alam niyo naman, pag ako na-adidestino sa probinsya, sikat na sikat ang mga taga-Maynila sa probinsya noon. Noon yun. Kasi noon, pag sinabing Maynila, iba dating noon. Social ang dating noon. Yung the city of joy, the city of entertainment, the city of gambling, the city of lahat. The city of sin. Kalayawan. Yan. Karangyaan. Ngayon po, hindi na po. Galing ka sa Maynila, ang gulo dun. Yun po yun. Ang sabi dito, early morning, early will I seek you. My soul thirsts for you, my flesh long for you in a dry and thirsty land where there is no water. At tulad ng sinabi nung sa awit, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Kung paano yung isang uhaw na uhaw sa sariwang tubig, ganun ang aking kaluluwang hinahanap kita, Panginoon. Ang tanong ay ganito, araw-araw nauuhaw ba tayo sa presensya ng Diyos? Salamat po sa amin. O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kita maaga. Early. Katulad niya, maaari din nating i-apply ang ganitong pahayag sa ating sarili sa iba't ibang antas ng buhay. Sa paanong paraan natin dapat unahin ang Diyos? Una, dapat lagi nating alalahanin na hanapin ang presensya ng Diyos ng maaga, araw-araw. Ayan. Hindi yung pagkasumakit yung rayuma mo, Lord, nasaan ka? Hindi ka makabangon sa higaan mo. Naalala mo yan ako kakilala. Hindi makalakad, hindi magalaw yung paa. Tumawag sa akin, Pastor, di po tayo matutuloy. Bakit? Hindi ako pwede magmaneho. Bakit? Hindi ko magalaw yung akin pa. Hindi ako makatayo sa higaan. Sabi ko, nag-pray ka ba? Opo. Sino po bang hindi makapag-pray niyan? Iba yung aking nararamdaman. Di ba, ganun ba? Ibig sabihin, hindi ko naman sinabing, doon lang siya nagpe-pray. Kaya lang kung minsan, nagpe-pray tayo, naalala natin si Lord kapag may problema tayo. Hindi ho dapat ganun. Sabi ho rito, araw-araw. At alam natin, araw-araw, iba-iba nagiging kaganapan sa buhay natin. Kung minsan masaya tayo sa araw na ito, sa araw naman sa sunod, minsan ay lulungkot tayo. Hindi natin kontrolado mga sitwasyon dumarating sa buhay. Maaring masaya ka ngayon, ang emosyon natin, damdamin natin, masigla ngayon. And later tonight, makakatanggap ka ng balitang hindi maganda, yung saya mo mababago. Mawawala yung saya, mapapalitan yung emosyon natin. Kaya ang pananampalataya hindi nakasalalay sa emosyon. Ang pananampalataya nakasalalay sa salita ng Diyos, kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, ang pagtitiwala doon. Dama mo man ito, hindi. Amen po ba ron? Ang presensya ng Diyos lagi nandyan. Kit tumaas yung balahibo mo, hindi. May nadama ko, hindi. Ang presensya ng Diyos nandyan. Ang sabi ng hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Tayo lang ang lumalayo sa Diyos. Kaya hindi natin siya ma-feel. Sabi nga, hindi ko siya ma-feel. Bakit? Feeling ba ang dahilan para malaman mo ang Diyos nandyan? Bagamat ang Diyos, hinihipo niya yung ating damdamin upang maipahayag niya yung kagalakan kung bakit meron kagalakan sa presensya ng Panginoon. Pero hindi ho nakasalalay sa ating damdamin ang bagay na yun.
So araw-araw, dapat naaalala natin ang prioridad natin sa buhay. First of all, dapat lagi nating alalahanin na hanapin ang presensya ng Diyos ng maaga. Every morning, let's be mindful that the day is a gift from God. Amen. Panginoon, salamat. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ibinigay mo po, Panginoon, Sunday. Amen, di ba? Yung iba, pagka Friday, tumapat sa 13, bad day. Hindi. This is the day pa rin that the Lord has made. Bakit? Good day. Ewan ko ba kung bakit pati sa yung building, hindi nilalagyan ng 13th floor. Bakit? Malas na yung 13. Pero may 13 stories. May palapag na pang-13. Hindi. Ano ba ang dahilan? Para bagang nakasalalay doon yung buhay? Hindi po. Umaraw man o bumagyo, ang araw na yan, bigay pa rin yan ng Diyos. Sa panahon ito, hindi nga natin tiyak kung ano mangyayari bukas. Hindi pa tapos ang problema ng COVID. Nandyan pa rin po yan. Kaya may second doses nga yung di ba? May 4th dose na. Sino po ba dito naka 2 doses na ng vaccine? Yung iba 3. May pang-4 na po. Pwede na po kayong pumila. At pag to kayo magtaka, next year may pang-5. Hindi pa po tapos. Hindi natin asahan kung ano mangyayari. Tapos biglang lumindol pang napakalakas. Meron po tayo mga kapatiran doon na naapektuhan ng lindol. At ano pa? Pumasok na ho si unggoy. May pumasok na unggoy na rito sa Pilipinas. Binabantayan yung health issues naman natin muli. Wala pa pong vaccine dyan. At itatry daw yung vaccine tungkol dito. Ano ba yun? Sa chickenpox, susubukan sa monkeypox. Sana umubra. Sana umubra. At humihingi po ng mag-experimental. Sino po ang volunteer? Dinadaan ko lang po sa tawa. Problema po ito, hindi ito po biro. Kapatid, hindi po ito biro. Dinadaan na lang natin. Bakit? This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Not because meron tayong panibagong problema, not because meron tayong COVID pa rin, not because lumindol yung sa isang parte ng ating pumbayan na kung saan marami po tayong mga kababayan nagdurusa. Hindi po dahil sa tayong nagre-rejoice, dahil doon. Nagre-rejoice tayo dahil alam natin ang Diyos pa rin nagbigay sa atin ng panibagong araw na ito at hawak niya yung ating buhay. Amen! Hallelujah! Palapakan po natin ating Diyos na buhay. Glory be to God. Every morning, let's be mindful that the day is a gift from God and we are alive in this world for a reason. Buhay ako at may dahilan ang Diyos kung bakit ka humihinga. Amen. Praise God. Meron akong napuntahan na nadaan kahapon, kapatiran po na nasa banig na karamdaman. Umaasa marahil ay konti na lang yung araw niya sa buhay. Inisip ko, Panginoon, ikaw pa rin may hawak ng buhay kahit nakahiga siya. Meron nga, lakas-lakas hindi na nahihiga, hindi na nakakauwi ng bahay. Ito nakahiga, pero may lakas pa rin. May araw pa rin idinagdag ng Diyos. Bakit? May dahilan pa rin ng Panginoon kung bakit. May reason, may purpose si Lord. May mission ka pa rin, kapatid. Alamin mo nga lamang ito kung ano yung bagay na yan. Amen. Hallelujah. Sa pasimula pa lamang ng bawat araw, kailangan natin isubmit ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos upang may katatagan nating maganap ang layunin niya sa ating mga buhay. Ulitin ko po, ang layunin niya sa ating mga buhay. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, yan, tuwang-tuwa tayo, may araw tayong panibago, di po ba? Pero kailan natin naiisip noon ang layunin ng Diyos? Aber? Have you thought about that before? Inisip ba natin yung bagay na yon? Hindi. Alam ko ang buhay ko noon. Bagamat alam ko may Diyos, pero asan yung Diyos na isinasaw ko sa bawat araw? Pwede rin mangyari sa buhay natin ito na nasa puso na natin si Jesus. Pwede mangyari ma-divert, ma-distract yung ating pong atensyon sa Kanya ng mga bagay na may kinalaman dito sa lupa. At hindi ho niligay na at binigay ng Diyos yung mga bagay sa buhay natin upang mailayo tayo sa Kanya. Ang dahilan po, lahat ng mga blessing and giftings ni Lord, ang sabi po ng James, every good
comes from heaven, sa Diyos na hindi nagbabago, kasi gusto niyang pagpalain ang buhay natin. At hindi ho nanayo ng Panginoon, yung pagpapalay maging dahilan upang tayo lumayo sa ating relasyon sa Diyos. Yung iba nagkaroon ng girlfriend at boyfriend, lumayo sa paglilingkod. Hindi ho dapat gano'n. Dapat lalo kayong maging masigla at naging masipag. Amen. Nung ako po'y kabataan, masipag po ako nung wala po akong girlfriend. Nung pumasok sa buhay ko yung aking kabiyak, yung my wife, yan po yung kauna-una akong girlfriend eh. Hindi ko na siya girlfriend ngayon. Oh, best friend na. And the best of my wife, because she is only one. Wala nang iba. Yun. Hindi ko gumulo buhay ko. Lalong sumiglang paglilingkod ko sa Panginoon. Kasi may kapartner na ako naglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi ko naging hadlang yun. Hindi naging hadlang yung aming trabaho, hindi naging hadlang yung aming pangarap, kundi naging dahilan nito parang sumigla ang lahat ng bagay na ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi ang pag-worship kay Lord, hindi lang Sunday, kundi Monday through all the weeks of the lives ng buhay natin. Dapat wino-worship natin ang Panginoon, gino-glorify natin ang Diyos, araw, gabi, tanghali, anumang oras ito. Kaya lang nagsisimula ito kada umaga. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng awit 118 verse 24, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Amen. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Kaya tayo magalak at magdiwang. Di ba? Sabi nga ng Bible, ang Diyos ang nagtatakda ng araw sa buhay natin. Let's worship God. Let's thank Him. Araw ng pagsilang, salamat sa Diyos. Araw ng pagtatanim, salamat sa Panginoon. Araw ng pag-ani, salamat sa Lord. Araw ng pagtatayo, salamat sa Lord. Araw ng paggawa, salamat kay Lord. Araw ng pagsweldo, salamat sa Lord. Amen. Araw ng pagsalok ng tubig, salamat sa Panginoon. Araw ng pamaligo, salamat. Araw ng pagkain, salamat. Araw ng pagdiriwang, salamat sa Panginoon. At maging araw ng mga problema at negatibong mga sitwasyon, salamat pa rin kay Lord sapagkat may panibagong araw siyang idadagdag pa rin sa buhay natin. Kung meron mang mga bagay na nagiging bigatin sa atin at sa paggising pa lamang natin sa umaga, ang mga bagay na ito ay ano? Ano yung mga bagay na nagiging bigatin natin? Okay. Yung mga bagay na iniisip natin na para bagang pang sarili nating kaisipan at pang sarili nating ngarit, hindi ang pang sa Diyos. Kaya we must commit our concern to God and trust Him to work. Okay. To work sa bawat sandali ng buhay natin. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng wisdom na makakatulong sa mga desisyon na ating gagawin araw-araw. Bakit kailangan natin maaga pa lamang hinahanap ang Diyos? Kasi araw-araw meron tayong gagawin. Amen. Indeed, there is no better way to start our day than seeking the Lord. Ayan. Wala pong hihigit na mainam na bagay na dapat gawin umaga pa lamang sa bawat araw, kundi ang hanapin ang presensya ng Diyos. Bagamat tayo po'y nabubuhay sa panahon, lahat ay nagmamadali, lahat ay busy. Ewan ko ba? Pag may tumatawag sa akin, sasagutin ko, Pastor, busy po ba kayo? Lahat, Pastor, busy po ba kayo? Lagi sinasagot, bakit mo alam? Pasensya na po, kakausapin mo sana namin kayo eh. Okay, busy ako makipag-usap sa iyo ngayon. Sige lang, ganun. Busy po ba kayo? Bakit? Sana ito lang, busy. Sa totoo lang, tayong lahat, abalang-abala sa maraming bagay na ating naiisip. Maging yung walang mga magawa abalang-abala Yung abala sa tambay, yun po ang problema. So indeed, there's no better way to start our day than seeking the Lord. Amen. Hindi lang pagka-Sunday, kundi throughout the week, every day ng buhay natin. Amen po ba yun? Bago ka magtimpla ng kape, bago manood ng telebisyon, bago mo buksan yung cellphone, okay lang, buksan mo yan. Kung may verse kang babasahin, okay lang, magpipray ka, okay lang yun. Pero para maglaro na kung ano-anong laro dyan, at makipaghuntahan at makipagchismisan, ay mag-isip kang mabuti. You better start the day seeking the Lord first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangalawa, maaga pa lamang hanapin na natin ang presensya ng Diyos sa bawat bagay na ating haharapin.
Umaga. Hindi ko natatapos ang buhay sa umaga. Kaya ka binigyan ng panibagong araw eh. Kasi may layunin ng Diyos sa araw na yan. 24 hours. We must spend that time. Saan? Dapat sa pagtugon dun sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Yan man ay sa opisina, sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa sarili mong buhay, sa gawain, anumang area ng buhay. Kasi may mga dahilan ng Panginoon kung bakit umiikot yung buhay natin sa ganong gulong ng palad. Sa gulong ng palad. May gulong ba ang palad? Termino lang po yun sa takbo ng buhay. Amen? Hindi lahat sa atin, pastor. Hindi lahat sa atin, engineer. Hindi lahat sa atin, doktor. Hindi lahat sa atin, abogado. May kanya-kanya tayong papel na ginagalawan sa mundong ito at may dahilan ng Diyos kung bakit nandyan ka. Dapat nating isipin yun at maging maliwanag sa isip natin ang bagay na yun. At hindi ho pwedeng hindi ka gagalaw at kikilos para sa kalulatian ng Diyos. Problema man ito ang iyong haharapin sa araw na ito na dumarating sa buhay natin o panibagong araw dadagdag ng Diyos sa buhay natin. Pagsubok man ito, anumang krisis ito, maaga pa lamang at bago pa lumaki at lumala ang mga bagay na ito, we seek God's help on these matters. Di ba? Halimbawa, araw na ito, meron kang natanggap na problema tungkol sa anak mo. Seek mo Lord muna. Panginoon, Lord, may pinabot pong problema ang anak ko, Lord. Tulungan mo po ako, Panginoon. Gabayan mo po ako. Patnubayan mo po ako. Tulungan mo ako, Lord. So, unahin mo muna ang Panginoon sa bagay na yan. Ask for His guidance on the onset of each new endeavor. Halimbawa, mayroon kang bagong plano. Panginoon, ako po ay manliligaw mamayang gabi. O di, isik mo muna si Lord. Baka biglang bumagyo o lumindol, di matutuloy yan. Di hinabi mo muna yung gabay ng Panginoon, hindi yung unahan mo si Lord sa mga bagay na gusto mo. Di ba? Napakahalaga nun eh. Seek ye first eh. On the onset of every new endeavor, ano mang bagong layunin o gawain sa buhay yan. Bagong plano, bagong programa, maging sa paglilingkod eh. Dapat nagpipray muna sa Panginoon. Hinahanap muna ang gabay ng Diyos. Ask for His guidance. Seek Him early in relationship na gusto mong i-develop sa iyong kapwa. Seek Him. Bago ka mag-asawa, unahin mo muna kausapin si Lord. Kasi mas marunong siya mamili kaysa sa atin. Hello. Ang problema ng iba, namimili muna sa tinatanong si Lord, Lord, okay ba siya? Pag sinabi ng Panginoon, kayo naman, marunong naman kayo magbiro. Ginigyan natin. Sinisisi pa natin si Lord pagka nag-fail tayo dun sa bagay na yon. Pero sa totoo lang, tayo po ang may problema. Okay. Seek Him early sa pagpapasya mong gagawin patungkol sa bagong trabaho o sa iyong karir, ano man yan, sa iyong negosyo, sa opisina, sa bahay. Seek God first. Amen. Seek Him early bago ka gumawa ng mga major decision in life. Unahin mo munang hanapin ng Panginoon bago mo gawin ang nais mong gawin. Minsan may mga kausap ako mga pastor. Sabi ko, pastor, alam yung problema sa atin, pag meron tayong nakitang bago, kinokopya natin. Pag we fail, sinisisi natin, mali sila, hindi tama. Kapatid, effective sa kanila yon, baka sa'yo hindi, kasi hindi mo nasinik si Lord. Nakaintindihan po ba tayo? Sino ba dito mahilig mangopya? Kung uso ganito, sabay tayo. Seek God first. Unahin muna ng Panginoon sa mga desisyon natin. Seek Him early bago ka bumili ng mamahaling bagay o gamit sa iyong buhay. Pati ba yun, pastor? Opo. Bago ka bumili ng malaking bahay, tapos nag-down ka, tapos magsisisi ka, later, hindi mo mapunuan. Bumili ka ng bagong sasakyan, kasi nainggit ka. Lahat ng kasama mo, bago sa'yo hindi. Tapos may problema ka, hindi mo magamit, ang taas pala ng gasolina. Nagsisisi ka ngayon. So, seek God first. Kung anong direksyon ng Panginoon. Kung gusto ng Lord, maglakad ka muna. Baka naman next year ka pa pasasakay ng Lord sa mas magana sa sasakyan. Di hanapin mo na katwiran ng Diyos.
Hindi yung mag-aaway kayo ng misis mo, pamilya mo, anak, wala mo na tayong merienda ngayon. wala mo na tayong labas-labas ngayon. Bakit? Naguhulog si Papa. Para bagang nangangayayat na pamilya mo, okay lang sa iyo. Basta ang feeling mo, ang dating mo sa society, okay ka dahil may bago kang sasakyan. Hindi ko sinasabi may mga bagong sasakyan. Mali, magkaroon ng mga bagay nito. Hindi po. Seek God first. Unahin natin ang Panginoon. Bago ka bumili ng mamahaling bagay o gamit. Seek Him early in the plans you make. Sa mga plano mong gagawin. In all your actions you take. May mga halimbawa ang Bible patungkol dyan. Napakarami pong halimbawa ang Biblia tungkol dyan eh. Example niyan, si Nehemiah. Si Nehemiah, for instance, alam nyo, may nagbalita sa kanya, dun sa Nehemiah chapter 1, ito lang isang example to, basahin natin ito sandali. Chapter 1, verse 2 to 4 ng Nehemiah. Doon ay pumunta sa akin ang isa sa mga kapatid ko na si Hanani. Galing siya sa Juda, kasama ang ilang kalalakihan. Tinanong ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyo na nakasibalik mula sa pagkakabihag sa Babylonia. So tinanong niya yung kanyang kapatid tungkol sa nagiging kaganapan ng kanyang kababayan na nandoon. Sumagot sila, verse 3, labis na nahirapan ang mga nagsibalik sa Juda. Tinutuya sila ng mga tao sa paligid nila. Hanggang ngayon, sira pa rin ang pader ng Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. So mula sa pagkakabihag, pinalaya yung ilan, nakabalik ngayon sa sarili ng bayan. Pagdating nila doon, wasak. Tinutuligsa sila, kinukutya sila, pinapahiya sila. Naantig yung kalooban, nalungkot si Nehemiah. Nag-isip siya ng paraan. Anong ginawa niya? Nang marinig ko iyon, umupo ako at umiyak. Ilang araw ako nagdalamati, nagayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. May problema sila? Yes. Mabigat? Opo. Yung bayan niya pinag-uusapan. Bayan ng Diyos yun. Wasak at sira. So naisip ni Nehemiah, anong dapat kong gawin? Umiiyak siya. Salamat na lang sa Panginoon, pagluha niya at pag-iyak sa harapan ng Diyos. Nanalangin siya, nag-ayuno siya. Dumulog siya sa Diyos. At alam niyo, istorya, basahin niyo lang sa Bible, hindi ko nilagay sa PowerPoint. Ano nangyari? Pagkatapos niyon, sa kanya kinausap yung hari. Ayan. Humingi siya ng tulong. Humingi siya ng pabor. Abay, isang katutak na pabor ang ipinaabot sa kanya. Nakita niyo, anong dahilan? Inuna niya ang Diyos sa problema niya. Amen. Hallelujah. Di ba maganda yun? Yan. Bago siya humakbang, he prayed first and sought the Lord fervently. Pagkatapos na mag-pray, humingi siya ng permiso sa hari na siya makapunta sa Jerusalem upang kanyang pangunahan ang rebuilding project ng wall ng Jerusalem. Natapos siyang gawin ang mga bagay na ito, bagamat mabigat at may mga hadlang siyang hinarap, subalit sinimulan niya ang lahat sa pamamagitan ng paghahanap muna sa presensya ng Diyos. Kabataan, may problema ka sa trabaho mo, seek God first. Huwag mo nang kausapin ng boss mo, kausapin muna si Lord. Amen. Amen po ba? May problema ka ba? Huwag mo nang kausapin misis mo, kausapin muna si Lord. Saka kayo mag-usap. Sabi ng iba, kasi misis ko, siya ang Holy Spirit ng buhay ko. Sino may sabi sa yan? Pumapapil lang bilang Holy Spirit yan, pero hindi siya Holy Spirit. Ang Diyos pa rin, ang may dikta, ang may nakakaalam ng lahat ng bagay na mabuti sa buhay natin. Amen po ba ron? Okay. Don't seek an expert opinion. Seek God first. Yung kanyang prinsipyo. Kausapin mo ng Diyos. At ididikta ka ng Panginoon kung sino yung taong pupuntahan mo. Kung kailangan mo ng expert opinion, and after you pray, didikta ka ng Panginoon, dasamahan ka ng Lord doon sa nararapat na tao, tutulong sa iyo. Amen. Nasubukan niyo na po ba yon? Unahin si Lord sa problema niyo, nag-pray muna kayo. Tapos nangusap ang Lord, gumawa siya ng paraan para gawin ang tugon sa problema natin. Amen. Ganyan din ang nangyari kay Queen Esther eh. Dalawa lang ginawa kong example, si Nehemiah at si Esther. Bakit? Kasi nakaalis na ba si Esther? O yung depression natin, yung nagdulot ng ulan na yan. Si Esther yun eh. Kaya naalala si Esther. Sa Bible, si Esther ando yun. Binahatuloy yung maraming lugar sa Metro Manila dahil kay Esther. Ito po si Esther. Okay. May problema din siyang hinarap.
Ang problema niyan ay tungkol sa kanyang bayan. Kasi hindi lang sila inalipin, kundi pinapapatay sila. Sikretong pinapapatay. Hindi alam ng hari yon. Si Esther, okay, asawa ng hari. At may batas sila doon sa panahon na yon na hindi ka pwedeng lalapit sa asawa mong hari nang wala siyang pahintulot. Sino gusto ang mapangasawa niya? Hari. Isang buwan hindi tinawag si Esther na kanyang mister ng hari. So nababahala si Esther, ano gagawin niya? So minamalupitan na ang kanyang kababayan. Ang sabi ng kanyang tiyuhi si Mordecai, okay, ito po nangyayari sa atin. Gumawa ka ng paraan, Esther. Kundi lahat tayo ay mawawasak, lahat tayo mapapatay. So nag-isip si Esther. Pero gayon pa man, ang ginawa po ni Esther, 3 araw silang nag-ayunot dumalangin sa Diyos. Yun una agad. Hindi mo na iniisip, paano ko ba ilalapit ang sarili ko sa hari? 1 buwan na akong hindi tinatawag. Kung ang asawa ng hari 100, naka-schedule kayo, di problema yon. Ang problema pa, walang pwedeng lumapit doon. Pag walang utos ng hari, papatayin ka, kahit asawa ka niya. So, ang ginawa ni Esther, nag-pray siya. Basahin niyo lang po ang Book of Esther. Nag-pray siya, nag-ayuno sila. Then, ang sabi ng Bible, ginawa nila yung inutos ni Esther. Umuwi si Mordecai, ginawa nila yung ginawa nilang pag-aayuno at pananalangin sa Diyos. At pagkatapos nila mag-pray, gumalaw ang Diyos. Pinatawag ng hari si Esther. Nang makita ng hari, asawa ko ito, yung pinaka-special kong asawa. So tinawag siya. Ano ba ang gusto mo? Bakit may kalungkutan ka? Sabi ng hari, napakalungkot mo ata. Sabihin mo ang nais mo. Kahit kalahati ng aking kayamanan at karin, ibibigay ko sa iyo. Wow! Sino gusto makapangasawa, hari? kanina ayaw nyo. Ngayon na merong regalo. Gusto nyo na. Kalahati ng kayamanan ng aking karin, ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ni Esther, hindi po. Humingi lang siya ng tulong na huwag matuloy yung pagpatay sa kanyang kababayan. At nung mabalitaan ng hari, yung pangyayaring yun. So tumugon ng Diyos. Anong ginawa ni Esther? Nanalangin muna siya. Ayan. Pwede naman nating gawing agad na lumapit sa sino mang gusto nating lapitan. Kahit si Esther, pwede niyang gawing agad, lumapit sa hari. Humingi ng tulong. But she wisely sought the Lord first. Wisely sought the Lord first. Be wise. Ang taong matalino, hindi inuhuli ang Diyos. Inuuna lagi ang Diyos. Yan. So nag-pray sila, nagpa sila. Kung babasahin natin yung buong istorya ng Esther, in the end, ano nangyari? Basahin nyo na lang po. Ilang chapter lang naman po yan. Napakaikli lang naman yan. At napakaganda mabasa po ninyo yung kasaysayan ni Esther. Huwag ko na pong ikwento. Kapag kinikwento, bakit hindi nyo nabasahin? Basahin nyo po. Naligtas yung kanyang bumbayan? Yes. Pinaralangan ng hari si Mordecai at si Esther. Amen. Marami pang story sa Bible na pwede ko pong banggitin patungkol dito sa bagay na ito, sa issue ng inuna muna nilang hanapin ng Diyos sa kabila ng mabigat na problema. Gayunpaman, what I want to do is to encourage everyone to read our Bible and learn to know those people. Sino ba yung mga yun? At matuto tayo sa mga bagay na yun. Ngayon. In both cases, si Nehemiah at si Esther were wise to seek God first, early on, concerning their needs. Matalino sila. Bakit? Inuna nila ang Diyos. Kaya tingnan nyo, kung meron mang nagiging matagumpay sa buhay ng tao, hindi dahil sa marunong siya. Ang dahilan dahil inuna niya ang Lord, kaya naging marunong sila. Amen. Mga young people, unahin mo si Lord, tutulungan ka niya sa pag-aaral mo. Tinitiyak ko po sa inyo, kasi naranasan ko yun. At hindi naging hadlang ang pag-aaral ko sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kailanman. Nung panahon, Sunday may ROTC pa noon. So hindi ako makakadalo ng worship namin kasi ROTC required, hindi ako gagraduate kung hindi ko papasukan yon. So nagpaalam ko sa pastor, Pastor, opo,
Pero, tinitiyak ko po sa hapon, nandun ako. May service kami sa hapon. After ng ROTC, punta ako sa church. Nakahadlang ba yun? Hindi. 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 May girlfriend na ako? Yes, tenan eh. Hindi rin nakahadlang yun. Yung iba wala sa service. Bakit? Nasa bahay ng girlfriend. Okay, nasa pagdidate. Hindi ho masama sinasabi ko, kaya lang. Hindi ito dapat humahadlang sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Dapat lalong sumisigla. Amen. Management lang po. Management 101. Manage your time, manage your energy, manage your resources. Ganun lang po yun. Hello? Di po ba? Manage. Hallelujah. So, alam nyo kung minsan, baliktad ang ating nagagawa. We come out first with our own plans and then later we ask God to bless it. Gumagawa muna tayo ng plano, programa, and then we ask God, Lord, i-bless mo po ito. Subalit mas mainam kung una muna at maaga nating hahanapin ng Diyos at ating sundin ang kanyang mga plano para sa atin. Alam natin Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Paki-reflect mo nga yan, anak. Yan, titigan yung mabuti. Kabisado naman natin ito eh. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Huwag manalig. Saan? Sariling karunungan. Kahit na marunong ka, magaling ka, scholar ka, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas ng buhay. Hindi pa nga ho tapos yung problema sa COVID. Hanggang ngayon, yung vaccine. Meron ba talagang absolute vaccine? Na isang bakuna lang ano mang COVID yan? COVID-19, 20, 21, 20, hanggang COVID-100, isang vaccine lang, solve na lahat. Hindi po kaya ng tao. Kasi may limitasyon ang karunungan natin. Hindi pa po tapos yung COVID. Andyan na po yung problema naman doon sa monkeypox. Walang vaccine. Baka naman na solusyon yung laway ninyo. Pastor, lawayan nyo para wag mausog. Aba, may power pala laway ko. sabi ko, aba, naniniwala ka may power yung laway ko. Opo, bago mausog, hindi ho, pagpipray natin, ilay hands ko na lang. Yun, may power pa yun. Ang Panginoon, pwede. Natatawa ko nun kapag ako may dinadalaw nun, nasa Malabon, yung mga bahay-bahay, tapos may mga anak. Pastor, huwag mo na kayo alis. I-bless niyo po. Lawayan niyo po si baby. Dali niyo sa center, pabakunahan niyo po yan. Yan. Practical sense. Amen. At huwag kang mananangay sa sariling karunungan, pagkatiwala mo sa Diyos ang lahat, and God will direct our path straight. Amen. Panglima at panghuli. Pangatlo pala at panghuli. Finally, dapat natin munang hanapin ang presensya ng Diyos sa buhay natin habang tayo bata pa. Pasintabi po sa mga senior citizen, ha? Kasi basahin niyo po, nakalagay dyan. Dapat daw nating hanapin muna ang presensya ng Diyos sa buhay natin habang tayo bata pa. Well, anyway, life begins at 59 daw eh. So, pwede pa. 50, 60. Well, bata ka ba o matanda? Para sa atin ito. Bakit? Kung matanda ka na, may mga bata kang dapat impluensyahan. At kung bata ka, may desisyon kang dapat gawin. Yan. Ano yun? Maaga pa lamang dapat sa buhay ng ating mga kabataan that they should seek the Lord in their lives. We must teach each new generation to do so. So tungkulin natin, mga nakatatanda, ano yun? Na ituro ang bagay na ito sa nakababata. Ulitin ko po yun. Tungkulin natin nakatatanda, na ituro ito sa ating mga panibagong henerasyon. Hindi mga matatanda, nag-aantay na lang tayo. Lord, kailan po ba? nag-aantay ng ano. Kailan po ba ako, Panginoon? Dadalawin ang lahat na wala na akong kibo. Hindi ho ganun. Habang may buhay, kahit na tumatanda, may dahilan pa rin ang Diyos. At malinaw ang Bible po tungkol dyan. May influence ang matatanda, dapat godly influence sa buhay ng marami. We must teach each new generation to do so.
napakahalaga na matutunan na agad ng ating mga anak sa mura nilang edad ang katotohanan ng salita ng Diyos at maranasan nila ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu. Pakibalik niyo nga yung aking PowerPoint doon sa picture na yon. Titigan niyo pong mabuti. Laying down, okay, bata pa lamang, ano yung binabasa ng ating mga anak? Youth, young people, do you spend quality time reading your personal Bible? Or you spend quality time addressing your Facebooks and whatever, ano ba tawag dyan? Ano tawag nila doon? Kasi kami medyo late sa technology ngayon eh. No, ako po yung nag-aaral, ang computer ko noon, COBOL. Alam niyo po yung COBOL? Yung screen ay itim, tapos mga letter lang makikita nyo. Tapos ang game noon, si Pac-Man. Yun ang game noon. Yung Pac-Man, yung bilog na kumakain ng mga dot. Yun lang. Ngayon po iba na. So ngayon, meron na pong iba't yung Facebook, Twitter, ano pa, Messenger, Instagram, ano pa ba? Ay nakalimutan ko, sa Facebook pala, may dapat akong sagutan. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam may mga friends na dapat kong i-like sa. May nagtampo, Pastor, 1 taon na po akong nagme-message sa inyo, friends nyo, hindi nyo piniprends. Ha? Bakit? Saan? Kailan ka tumawag? Sabi ng aking anak na babae, Papa, ito yun. Yan. Ganun ba? Tinignan ko. May mga kaklase ko noon, 2 years ago pa, nag-inquire. Sa pambira, sa anong sasagutin ko yan? Nakaraang taon na yan. Ano pang message ko niyan? Hindi ko po alam eh. Sorry. Kung po sa hindi ko nasagot, paumanhin niyo po. Talagang humingi ko ng sorry dahil hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam na may ganun. Hindi ko alam na kailangan kong i-befriend pala o friend yung mga taong ito. Kung gagawin ko naman, gugulo buhay ko. Kayo lang po, 500 na, mahigit eh. Kada araw nga, nag-send ako. Pagpasensahan niyo po mga kapatid, allow me to to share my sentiment po sa inyo na hindi ko mapadalan lahat. At kung minsan dumodoble, sinisisi pa ako pag dumodoble. Pastor, 3 beses na ako pinadalan. Pasalamat ka, na doble na 3%. Yung bang, hindi ko alam na nabigyan na siya. Kasi, kung kayo 3 lang, madali maalala. Kung marami po, ang hirap. Di po ba? Bakit po tayo napunta doon? Kasi nga po, bata pa lamang, ano na yung ating pinagugugulan ng oras at panahon? Napakahalaga po na bata pa lamang yung ating mga anak at ating mga kabataan, natututo na sila ng mga bagay na ito. Hindi po ito dapat kung kailan tayo tumanda. Okay? Napakahalaga na matutunan agad ng ating pong mga kabataan sa mura nilang edad ang katotohanan na salita ng Diyos at maranasan nila ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu sa buhay nila. Ano sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6? Train up a child in the way they should go. And when he is old, he will not depart from it. Hindi binanggit ng train up an old in the way they should go. So when they become childish in the essence and in their mind, and they won't depart from it. No, hindi ho. Ituro sa bata ang dapat nilang lakaran upang hindi nila ito malimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Tingnan niyo po yung picture na yan. Lay down God's word to them. Make God's word the principle. Gawin niyo ang salita ng Diyos, release ng kanilang buhay na kanila pong dapat daanan. Hallelujah. Habang sinisikap natin gawing maging example tayo sa mga kabataan, ang mahalagang aral na pwede nating ituro sa ating mga anak ay ang hanapin ang Diyos ng maaga. Hanapin ang Diyos ng maaga. Ito ba yung nakikita sa buhay natin? Mga nakatatanda. Ito ba yung napapansin sa buhay natin? May mga dahilan kung bakit dapat nating alalahanin ang Diyos ng maaga. Ang sabi ng kaaway, youth for pleasures, middle age for business, old age for religion. Ulitin ko yung sinabi ko. Ang sabi ni Satanas, kinukulkil ito sa isip ng maraming tao ngayon sa mundong ito.
Ang kabataan para sa kalayawan at kasiyahan. Middle age naman, yung iyong panahon ng iyong pagiging middle age ka, para sa business yan. Diyan ka magsisimulang magnegosyo at magtrabaho. Pag ikay tumanda, yan na yung panahon na dapat mong isipin ng Diyos at reliyon. Bay, mali ata yun. Bakit? Ang sabi ng Diyos, young age, middle age, all for God. Ulitin ko yun. Young age, middle age, all is for God. For God, for God, for God. For your Creator. Amen. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Ito po ang sabi ng matandang si Haring Solomon. Bakit ito matanda? Kasi patanda na siya nang isulat niya ito. Ang sabi niya, remember your creators in the days of your youth. Before the days of trouble comes and the years approach when you say, I find no pleasures then. Alalahanin mo daw ang Diyos na lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan at huwag mo nang antayin yung panahon na hindi mo na nais pang madamang ang kasayahan ng mabuhay. Ano itong panahon na ito? Yan. Remember, God made us. Ginawa tayo ng Diyos at hindi tayong gumawa sa Diyos. Remember that God provides for us. Sa Kanya nanggaling ang lahat ng bagay na meron tayo sa buhay. Hindi tayo ang pinagmulan yan. Remember that God cares for you. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Kung yung ibon, pinakakain niya, yung bulaklak, pinagaganda niya, kayo pa kaya, ang sabi ng Panginoon. Sa panahon ng kabagabagan, God cares for us. Remember that God watches over us. Hindi po natutulog ang Diyos. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Nandyan siya. Pinagmamasdan tayo. God controls every day ng buhay natin. And remember that God saves us. Siya rin na nagligtas sa atin, nagpatawad sa atin, kumalinga sa atin, nahabag sa atin. Abay, doon po sa mga binanggit ko ito, there's a lot of things to remember. Hindi po magkukulang ng mga bagay na dapat po nating alalahanin ang Diyos na kailanman hindi siya nagkulang sa atin. Pero alam niyo po ba, but it is much easier to remember the goodness of God kailan? Pagka tayo bata pa. Bakit? Ito kasi yung panahon na energetic years. Ang tawag diyan energetic years. Yan, di ba? Energetic years. Ito yung panahon na masigla ka, mapaglilingkuran mo ang Diyos, kaya mo lumusong sa bahay, hindi ka rarayumahin, kaya mong kainin ang lahat ihahandog sa iyo na may pagpapasalamat kasi hindi ka maalta presyon, hindi mo maramdaman yung sakit, kaya mong gawin ang anumang bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos, kahit masigla ka at masipag ka, dahil may lakas ka, dahil kabataan ka. Di ba? Yun po yun. Ito yung energetic years ng buhay. Ang sabi po doon, tuloy natin yung Ecclesiastes chapter 12, yung mga, sabi niya rin, sabi, alalahanin mo siya, okay, ang lumikha sa iyo habang bata ka pa at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Kailan yon? Ito yung panahon na namumroblema ka sa bayarin sa utang, bayarin sa kuryente. Hindi mo pinoproblema ng bata yan. Hello? Sino namumroblema niyan? Yung mga may edad na. Ano sabi ng Panginoon? Sa sulat ni Haring Solomon, bago dumating yon, enjoy mo ng maglingkod. Enjoy mo ng presence ng Diyos. Bago hindi sa kalagitnaan. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at mga bituin na parang natatakpan ng makapal na ulap. Darating ang araw na magniningning yung mga bisig, manginginig ang yung bisig at manghihinang yung mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil iilan na lamang ang iyong ngipin at lalabo na ang iyong mga paningin. Wala, sabi pastor, sayang. Sana maaga kong nakilala si Lord. Para hindi mo panghinayangan yung panahon mo. Ngayon pa lamang, kung bata at kabataan ka, unahin mo na ang Panginoon. Unahin mo na ang Panginoon. Tuloy natin. Ang tainga mo'y hindi na halos makarinig. Meron po akong kausap. Kasama ko yun bilang kabataan noon sa gawain. Dumalaw dito.
Kinausap ko yung anak. Ang sabi, Pastor, na-lessen na po yung kanyang hearing ability. Kahit sumigaw ako, hindi niya na ako madinig ng maayos, maintindihan. Pero sabi ko, Panginoon, ganun pa man, hindi naman nasayang yung panahon niya. Kasi nung wala na makilala ka niya, hindi siya nagkulang pakinggan yung mensahe mo. Kaysa naman, tumanda ka na, wala ka na madinig, kundi puro hinaing, galit ng yung misis, patutong panunungayo ng yung mga anak, at wala mang salita ng Diyos na siya nagpasigla sa iyo. Ang sabi dito, matatakot ka nang umakyat sa matataas na lugar at lumakad sa lansangan nag-iisa. Kailangan mo na ng tungkod. O baka meron sa inyo na kailangan ng wheelchair. May available po dyan. Pero yung young people ka, hindi mo isipin yon. Dapat mong isipin ng Diyos. Puputi ng yung buhok, hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. End of life. Kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kadenang pilak at hindi pa nababasag ang gintong lalagyan, o hindi pa nalalagot ang tali sa timba ng balon at nasisira ang kalon nito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito sa iyo. Bakit binanggit ito ng banal na kasulatan? Kasi nais ng Diyos, early on, even in the times of youth, young age, iniisip na natin ng Diyos. God made us and He deserved the most of our worship and service. Kailan? Doon sa ating healthy years. Doon sa panahon na malakas pa tayo. Kahit 60 ka pa, 60 years old ka na, pero malakas ka pa, huwag mong panghinayangan. Gawin mo pa rin yung magagawa para sa Diyos. Kasi para wag masayang. Amen. Bakit youth? Kasi hindi lang ito yung energetic year. Ito po yung sensitive years ng buhay. Amen. Tingnan nyo, bakit karamihan po sa mga Kristiyanong nakilala sa Panginoon, tumanggap nung sila ay kabataan. Mas marami pong youth na mananampalataya ngayon kaysa sa matatanda. Alam niyo po ba yun? Bakit? Kasi ito po yung sensitive years eh. Ito yung panahon na yung kanilang understanding. Ito yung teachable years nila. Ito yung panahon na madali silang turuan. Alam niyo po ba, ang hirap turuan yung mga marami ng pinagkaugatang alam. Yun po yun. Yung tumanda ka na, naniniwala ka sa pananampalataya mo kahit mali, ay hindi mo na matitinag yan, hindi mo na maalis yan dyan. Pero habang bata pa lamang, kaya iba dinodoktrinahan. Alam niyo po ba kung bakit dinodoktrinahan ng mga kung ano-ano? Kaya sumasama sa welga, sa rally, sa ganito. Bakit? Youth pa lamang, dinodoktrinahan na yan. Pero yung mga tatanda, ang hirap doktrinahan yan. Ang hirap turuan yan, di ba? Yun po yung dahilan kung bakit. Yung teachable time. We learn more in our youth than in any period of life. That's true in all subjects, but especially that is true in religious matter. Mas madali hong turuan at matuto at makinig ang mga young people kaysa sa matatanda. Naranasan ko po yan. Nung ako'y nagpapastor, mas bata ako, pinagpapastoran ko matatanda. Naku, ang dami nilang tanong. Ang hihirap. Sabi ko, Panginoon, kunin mo na sila. Talagang hindi mo matitinag, ang dami. Lalo sa biyaya ng Panginoon, Lord, mangusap ka sa kanila. Bigyan mo ako ng wisdom, hindi ko po ito kaya. Mga senador, iba ang dating. Kaya doon po ako natutong magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos at tugunin sila ayon sa kailang kalagayan at pangailangan sa biyaya ng Panginoon. Pero kapag youth, makasama ko sa youth, young people, andalin sila siran. Bakit? Ito po yung teachable years ng buhay. Amen. Ang problema niyan, ang mundo, aktibo na tinuturuan ng ating mga kabataan ng mga bagay na palayo sa Diyos. Amen. Ito rin po yung sensitive years ng buhay. Pag sinabing sensitive years, okay, yung madali mong matouch yung kanilang emosyon. Easier to believe
easier to repent, easier to touch their sensitivity. Diba? Ito yun. Kaya tingnan nyo, kung yung anak nyo nasimulan yung turuan ng tama, yan, susundin niya kayo. Kung minahal niyo at pinadaman niyo yung pagmamahal, mamahalin niya kayo. Pero pagka minahal niyo yung matanda na kayo, ay mahirapan kayo. Mahirapan tayo. Ito rin yung panahon na tawag dito, dangerous years. Bakit ito pinaalala to? Maaga pa lamang ituro na natin ito. Alam niyo yung dahilan? Ito po yung years na kung saan para sila naguhukay ng mga mina ng pansabog. Bakit? Ito po yung years na nagbabago yung kanilang mga hormones. Di ba? Yung youth years yan, nagbabago yung kanilang genes, yung kanilang pisik. Yeah. Nagbabago yung kanilang damdamin. Yan. Ito yung panahon na na-inlove sila ng wala sarilis. Yun. Meron kong kausap, sabi niya, Papa, tawag sa akin, Papa, mag-aasawa na ako. Ay, batukan kita eh. Ano mag-aasawa? Hindi ka pa tapos ng high school mo, mag-aasawa ka na. Kasi meron daw siyang naramdamang kakaiba. O maligo ka nga, kumain ka mabuti. Ito yung dangerous years po ng mga youth. Alam niyo, natindihan natin yun. Mga nakakatanda, naranasan po natin ito. Ito po yung panahon na kung saan pwedeng susceptible tayo sa alcohol. Tikman mo ito. Masarap ito. Bisyo, pornography, immorality. Ito yung mga issue, kapatid. Ito po yung mga issue. Hindi nyo ba na, ito yung mga issue laganap ngayon sa youth. Yung mga bagay na yan. Influence ng internet. Eh kung hindi natin hanapin muna ang Diyos ng maaga pa lamang, anong mangyari? And sometimes, few people navigate in the wrong place at nasisira ang buhay. Kaya di kataka-taka, hindi pa tapos ng pag-aaral, buntis na. Hindi po ako natutuwa pagka nakakadinig ng ganon. Nalulungkot po ako. Hindi ko naman dapat itakwil, kundi dapat ilapit sa Diyos at turuan ng mga bagay na banumbalikin ng Panginoon yung sigla ng buhay. Yan po yun. Kaya hindi po ito biro. It is a serious matter that God wants us to understand. Because many times, we adults fail in our responsibility to guide our youth towards God's basic principle. There are a lot of things to remember. Remember to remember. Amen. Let me then give you help to remember your Creator, the best years and even the worst years of your life as I wind up. Mga youth na nandito at mga tatay at nanay, huwag natin hahayaan ng ating mga anak ay mag-ground sila ng worldly principles and let them be grounded by godly rules, godly principles. Hindi natin kailangan puwersahin, kundi ipag-pray, tapos himukin natin na always read your Bible. Huwag naman yung, ika dito, upo ka dyan, ito, Biblia, Genesis, buksan mo. Okay, chapter 3. Huwag ganon. Huwag ganon. Himukin mo lang, ito nabasa ko, naging blessing sa akin. Why don't you read this para maging blessing sa'yo? Sa work mo, ito. Yan. Kaya mga anak ko, lagi may daily insights sila sa akin. Ayaw ko magkulang doon. Alay ko pinapala, nabasa niyo ba yung araw na ito? Yung bagay. Opo, Papa. Opo. I hope, by God's grace, nakatulong yun. At naniniwala naman ako, hindi babalik na walang kabulang salita ng Diyos eh. Hindi babalik. Huwag tayong magkulang dyan. So be persuaded that they have a Creator none other than God. Dapat nasa isip nila, may Diyos na lumikha sa buhay nila. At may Diyos na may pananagutan sila. May Diyos na dapat nilang paglingkuran, Diyos na dapat nilang pagtanggapin at kilalaan at Diyos na kanilang buhay na dapat nilang paglaanan ng panahon. Remember this. Okay? Unahin mo ang Diyos maging sa panahon na tayo may lakas pa, may hininga pa, may kakayanan pang maglingkod, mag-isip at magpasya ng tama.
Kapatid, naniniwala po ako ng usap ang Panginoon sa ating lahat. Hindi lang po sa mga kabataan. Remember this, every day, nahahamon yung ating pananampalataya. Relasyon sa Diyos. Be wise. Be wise by always seeking God early on. Huwag natin iuhuli ang Panginoon. Laging dapat siyang driver ng bawat sandali ng buhay natin. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Glory be to God. Pasalamatan po natin ang Diyos sa araw na ito na Kanyang idinagdag sa buhay natin. Makabuluhan ba ito? Magiging makabuluhan ito dahil inuna natin ang Diyos sa pasimula ng araw na ito. Ulitin natin, seek God first, early on each day. Seek God first in dealing with whatever problems or programs we have in life. And number 3, seek God first in the early age of our lives. Remembering God's goodness para sa youth at para din sa mga nakatatanda, huwag tayong magkulang, gabayan ang ating mga kabataan sa bagay na ito. Kung meron po kayong pangailangan, problema, doon sa mensahe ng Panginoon, gusto niyo idalangin, kaya lapit lang po kayo sa altar, pag-pray po natin sa Panginoon. And the Lord deals with you. And you have needs or prayer requests. Unahin mo ang Diyos. May mga bagay kang gustong gawin, unahin mo muna ang Panginoon at hilingin mo ang gabay niya. Isang tabi mo muna yung gusto mong mangyari. Hilingin natin ang direksyon ng Panginoon sa bawat area ng buhay natin. Ito may kinalaman sa pamilya, negosyo, trabaho, personal na buhay. Just ask God, Lord, give me wisdom. Give me wisdom. Guide us, Lord. Hallelujah. Oh God, kayo din po, sa inyo po, nasa inyong mga tahanan. Tuon natin ating kalooban sa Diyos. Just touch the screen of your TV sets or your cell phone and then pray to God. Allow God's presence through the Holy Spirit to deals with us individually. Whatever needs we have, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Yakapin po natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Hallelujah. Thank you, God. Lord Jesus. Bawat isa po sa atin ay makipag-ugnayan sa Diyos. Alam ng Panginoon ang laman ng ating puso. Batid ng Diyos ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Batid ng Panginoon ang dahilan ng ating paglapit sa trono ng Kanyang biyaya. Ng ating pagluha, ano man ang ating kahilingan, alam ito ng Diyos. Simulan nating purihin ang Panginoon, kilalanin Siya. Simulan nating banggitin ang ating kalagayan sa Diyos. And then listen to Him as He speak to us. Hallelujah. Father God, speak to us, O Lord. Deal with us, O God, individually. Lord, touch each and everyone's concern, O Lord. Touch our heart. Change our mind. We declare your goodness. We declare your greatness, O God. Nothing is impossible with you. Hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon,
lumalapit po kami sa iyo, O Diyos. Nagpapakumbaba, taus-puso, O Lord God, nilalapit ang bawat pangailangan at kalagayan ng bawat isa sa amin. Ama, Ikaw ang Diyos, O God, na makapangyarihan sa lahat. At tama lang, Panginoon, sa lahat ng bagay, maging sa aming pong buhay, sa bawat sandali, bawat araw, tama lang na dapat kang unahin, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging priority ka talaga ng buhay namin. Hindi lamang po, O Diyos, kapag kalinggo, kapag ka may gawain, kundi sa bawat araw na dumarating sa aming pong buhay, sa aming pong pagsilay, Panginoon, sa panibagong araw na dinadagdag mo sa amin, O Diyos. Nawa, Panginoon, unahin ka naming pasalamatan, dakilain, kausapin. Lord God, manguna ka, Panginoon, sa bawat area. Hanapin ka namin na para kaming uhaw na usa, na nagugutom, Panginoon, sa iyong presensya. Para kaming tigang na lupa na uhaw sa pagpatak ng ulan, O Diyos. Sa iyong presence. God. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami lumalapit lang kami sa iyo kapag may pangailangan kami at mga kahilingan. Nawa hindi po ganun ang maganap, O Diyos. Bagamat nais mo na kami lumapit, maging sa panahon na yun, na kami nabibigatan, na kami mga may suliranin, kami may mga problema at bigatin, kami may mga karamdaman, nais mo na kami lumapit sa iyo upang ikaw, O Diyos, ang siyang gumalaw at kumilos. Pero higit pa ron, Panginoon, nais mo, Panginoon, anuman ang aming kalagayan, na ilapit namin ang aming mga sarili sa iyo. Kay Lord, we come to you, O God, in a humble heart. Thanking you, Lord God, for your presence. Embrace us, Lord, with your prayer. Yakapin mo ang bawat isa sa amin ng iyong presensya. Bago namin hilingin, Panginoon, at ang iyong direksyon, at hilingin ang tugon mo sa aming pangailangan, Lord, nais po namin yakapin mo kami ng iyong presence, Lord. We are willing to embrace your presence, Lord. Mahalaga ka sa amin, higit doon sa aming pangailangan. Sa mga sandaling ito, Lord God, nakita mo nawa sa puso namin, kung meron mang mahalaga para sa amin, ang aming first and foremost priority is you, O God, ikaw mismo, O Diyos. Forgive us from our failure to prioritize you more than anything else, Lord. At sa mga sandaling ito, Ama, ano man ang aming pangailangan, ano man ang aming kahilingan, ano man ang direksyon na nais namin, ano man desisyon aming gagawin, Panginoon, idinudulog namin ito sa iyo. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng katugunan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray to bless my sister, bless my brother, Lord. Whatever their needs, God, Lord, yung direksyon mo po, Ama, ikaw pong nakakaalam. Lord, salamat po. Ama, ikaw pong nakakaalam. Hinihiling namin, Lord, ng iyong patnubay. Ang katugunan mo, Lord, kung ano po yung mabuti, Panginoon. So we pray, Lord God, ikaw po ang nakababatid, Ama. Ikaw pong nakakaalam, O Diyos, kaya hinihiling ko po, Ama, ang katugunan mo, direksyon mo po, Panginoon. Ang gabay mo, O Diyos, Lord, ang pagpapala na iyong inilaan, O Diyos. Isinasangtabi po namin ang aming karunungan at kaalaman at kakayanan. At inihiling po namin, ikaw ang kumontrol, ikaw ang humawak, Panginoon, sa buhay. Sa kalagayan po, O Diyos. Ama. Habag, kalinga, biyaya mo po, Ama. Ikaw po nakakaalam ng mabuti. Sa pangalan ni Jesus, Lord, I pray. In the name of Jesus, I pray, God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord God, I pray in the name of Jesus. Patuloy po tayong manalangin. Sige po, kausapin po natin Diyos na buhay. Hindi po siya layo sa ating pong presence. Nandiyan po siya. Allow, Lord God, to touch. Lord, I pray. Lord, kahabagan mo kami, O Diyos. Kahabagan mo po, Ama. Tugunin mo po, Panginoon, O Diyos, ang kalagayan, pangailangan, O God. Wala pong mahirap sa iyo. Wala pong imposible, Panginoon, sa iyo. Wala, O Diyos. God, I pray. In the name of Jesus, I pray, Father God, in Jesus' name, Lord, salamat po, Diyos. Ama, God, O Lord, in Jesus' name, salamat po, Panginoon. Lord, touch my sister's lives, O God. Ano man ang kahilingan niya, ano man ang hinaing niya, O Diyos. Tugunin mo po, Panginoon, my brother's needs, O God, my sister's needs, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Lord. In the name of Jesus, Lord, hallelujah, we worship you.
We praise your name. We magnify your name, Lord. I pray. God, touch them. Ama, O Diyos, in Jesus' name. Holy Spirit, touch their lives, God, in Jesus' name. Ama, Panginoon, abutin mo po, Panginoon, aliwin mo po, palakasin mo po, O Diyos. Patatagin mo po kanilang buhay, Ama, Panginoon. Salamat po, Lord. Whatever hearts desire, Lord God, directions, provisions, we pray. Lord, your loving touch, oh God, your loving embrace, oh Lord, your solution to their needs, oh Father, in the name of Jesus, I pray, Father God, in Jesus' name, I pray for my brother, Lord, whatever his needs are, in Jesus' name, oh God, Lord, let your will be done. Let your empowerment, let your strength, O Lord, be upon my brother in the name of Jesus. Lord, speak to him, O Lord. Deal with him, Lord God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. O God, I pray in the name of Jesus. Let your loving touch and care, Lord God, upon my sister's strength and empowerment in Jesus' name. Lord, I pray in Jesus' name, God. Hallelujah. Touch them, Lord. Hallelujah. I pray in Jesus' name, oh God. I pray in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Praise God, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. In the name of Jesus, I pray. Lord, I pray in Jesus' name. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. I pray. Alumin mo po ang brother dito. Panginoon, kalinga, kagalingan, himala, pagpapala sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Glory be to your name. Glory be to your name. Hallelujah. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maging po ang aming mga kapatid na sa kailang mga tahanan, Ama, ano man ang kailang kalagayan, pangailangan, kahilingan. Panginoon, nais po naming unahin ka. Ikaw ang mangusap sa kailang buhay. Lord, itinatas ko po sila sa iyo, O Diyos. Ano man ang kahilingan, ano man ang hinaing, ano man ang karamdaman, ano man ang problema, O Diyos, pagsubok na hinaharap, bigyan mo sila, Panginoon, ng direksyon at tagumpay na nagmumula sa iyo. In the name of Jesus, the name above every name. Hallelujah. We claim your power, we claim your answer, we claim your healing, we claim your blessing, O Lord. Thank you so much. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We're so grateful, we're so thankful. You're so good to us, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon po natin ang ating Diyos na buhay. Oh, we worship you, God. We glorify your name. We lift your name up high. We declare your goodness, your greatness. You are indeed a God who heals us, God who answers us, God who blesses us. Oh, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Oh, glory be to your name, oh God. Glory be to your name. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord, Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan mo. Naniniwala po kami, Panginoon. Dininig mo ang aming daing. Tinugon mo ang aming mga kahilingan. Inabot mo ang aming mga kalagayan. Pinagaling mo at pinalakas na ngailangan ng kagaling at kalakasan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Glory be to God. Glory be to God. Purihin ang Panginoon sa panibagong araw at kalakasan na patuloy niya binibigay sa atin. Praise God. Praise God. It's so good to be in the house of the Lord again. Diba? Salamat sa kalayaan at sa pagkakataon muli na tayo po'y nakadako sa ating pong lugar ng pananambahan.
Bagamat meron pa rin tayong mga restrictions o kaya mga limitasyon, pero yung ating pong pagsamba sa Panginoon, hindi nahadlangan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Maging po yung ating pagkakaloob sa kanyang gawain at paglilingkod natin sa Panginoon. Pag-pray po ninyo yung activities ng church, pag-pray po ninyo yung ating pong mga daughter churches at yung ilang pang mga planong magbukas na mga gawain sa iba't ibang dako. Ipag-pray po natin ang gawain po ng Assemblies of God sa kabuuan. Meron po tayong project, the entire Philippines. We have to open 10,000 new churches. At yan po ihandog natin sa ating pong Panginoon. Ayan. So, sa biyaya ng Panginoon. So, antabay na lang po doon sa pinaka clips ng program nating kabuuang gawain. Puri ng Panginoon. The World Assembly of God ay meron pong gift kay Lord. Ayan. So, for your information, tayo po, ang Assemblies of God sa buong mundo, ang pinakamalaking evangelical Pentecostal church. So, meron tayong grand celebration and we will offer a special gift para kay Lord year 2033. Ayan. So, meron pang ilang taon yun. 10 more years to. Bubunuin po natin yan. So, meron tayong special gift sa Panginoon. So, be active in sharing the gospel to people. Kaya sa ating po mga kaibigan, mga kakilala, malapit na dumating ang Panginoon. Amen, malapit na dumating. Pero ang concern natin, marami pa tayong mapatanggap sa Panginoon at mailapit sa Diyos. Ang purpose nito ay para makilala nila ang Panginoon, ang siyang nagbibigay pag-asa at buhay at kaligtasan. Amen. Amen. Kung sa langit ka pupunta, magsama ka naman ng iba. Amen. Hallelujah. Praise God. I-share niyo po ang kabutihan ng Panginoon sa ating kapwa. People need our help. Pag-pray po natin ng ating pong mga kapatid na nasalanta ng lindol. Kaya may mga lugar po doon na although hindi naman po ganun kadami yung fatalities, pero yung mga lugar po na damage ay malaki-laki. Anyway, pag-pray po natin, ang ating pong disaster relief operation po under ng ating gawain ay papatuloy pong umaabot ng tulong po sa ating mga kababayan, kapatiran sa lugar na yun. At salamat po sa mga tulong ninyong pinansyal na kung saan naging parte po tayo dun sa gawain na yun. Okay, salamat po sa Panginoon, sa biyaya na yan. Tayo pong lahat ay dadako na sa pagtatapos na ating gawain. Tayo pong lahat ay tumayo, mawit mo tayo ng masayang awit, and then we will close our service by prayer and benediction. Amen. Salamat po sa Panginoon sa magandang mensahe. At kakantahin po ulit natin yung salamat, salamat po. Kung i-analyze natin at nanamnamin natin, totoo po yung sinasabi sa lyrics ng kante. Kung ating pagmamasdan, kalawakan, sa lawak po ng kalawakan, katiting lang po tayo. Diba po? Sobrang laki nung universe, sobrang laki po niya. Yung araw, yung mga planeta, at sobrang katiting lang po tayo. Pero minahal tayo ng Panginoon. Amen po? Bago pa mauso yung sinasabi ng mga lalaki na susungkitin ng mga bituin, ibibigay ang buwan at araw, si Lord na ang unang nagbigay sa atin noon. Dahil siya ang pinaka-lover ng buhay natin. Amen? Tayo patuloy na magsaya at magpuri. Salamat, salamat, Panginoon! Yes, Lord! Hallelujah, Jesus! Kung ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Wala
Jesus ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Hallelujah! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, oh Diyos! Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Praise God. Salamat sa Panginoon. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Tunay po, Lord, wala pong sapat na kataga na pwede namin banggitin upang maipayag namin yung kabuuan, O Diyos, ng kadakilaan mo sa buhay namin noon, ngayon at sa darating pang mga araw. Subalit, Lord, sa abot ng aming kakayanan, nabanggitin po namin, Lord, ang kabutihan mo. Allow us, O God, to mention those goodness, O God, of yours. Panginoon, maging po sa aming pansamantalang pagwahiwalay, samahan mo kami, patnubayan ng buong araw na ito. Sa iyo namin mga kamay, pinapaubaya, Panginoon, ang aming mga life schedules. At Lord, sa aming pong pansamantalang pagwahiwalay, tanggapin po namin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas ng Diyos Anak, at ang patuloy na pakipisan, kaaliwan at patnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaaming lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen at amen. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Sila po nasa ilang mga tahanan. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless you all. God bless, God bless, God bless. Good morning po muli sa bawat isa. Yan. Kaway-kaway na lang po. God bless you. God bless po. God bless. God bless.